mga issues na would or affects your life, mga issues na maiinit po at pinag-uusapan sa mga oras na ito. Isa na po riyan yung sinasabi po ni Manong Digong Duterte na makikipag-ugnayan na po ang pamahalaan sa MNLF at MILF, yung usapang pangkapayapaan susulong na ng pamahalaan para magkaroon ng lasting peace dyan sa Mindanao. Pero ang tanong po ng ilan, kung usapang pangkapayapaan tayo sa MILF at MNLF, garantiya raw ba ito na tuluyan ng tatahimik ang Mindanao? Well, let's wait and see, ika nga. Kasi nga naman, alam naman ho, it's an open secret na yung mga miyembro ng mga BIFF na mga maote, ang ilan dyan ay kamag-anak din naman ng mga nasa MILF, nasa MNLF, mga ilang miyembro ng Abu Sayyaf ay mga kaanak din po ng mga MNLF ay MILF, mga kapatid. So siguro pag nakita nila yung tatay nila o tiyuhin nila kasundo na sa gobyerno, siguro naman titigil na yung anak o yung pamangkin, di ho ba? Ganun ho yung logic dyan. Payag na rin daw po ang Manong Digong, mga kapatid, na tumulong ang MILF at MNLF para mapuksa o marisolba, hindi mapuksa kundi marisolba itong problema ng terorismo dyan po sa Marawi City at ang paglaganap po nito sa buong Mindanao. Kaya nga po may martial law tayo dahil nga po dyan, mga kapatid. Isa po sa mga pag-uusapan natin yan. O eto, handa po ang inyo mga kalsiblak, yung mga bawang. Dito ho muna tayo, medyo iinit ho muna, mga painitin ko ho, mga ulo ho ninyo. Kasi nga po, muli na namang nagsalita raw itong ayon po ito sa Pangulong Duterte, binatikos ni Manong Digong yung pahayag ni Senador Kiko Pangilinan at yung nakakulong na Senadora Laila de Lima. Kine-question kasi ng dalawa, sinasabi ni Senadora de Lima kahit na nakakulong na, kailangan daw maging honest ang Manong Digong at kailangan ipahayag niya sa taong bayan ang tunay na kanyang kalusugan. May karapatan daw ang sambayanan na malaman ang totoong estado. Kasi nga po, sila rin nagpaumpisa niyan. Mga kumalat na chismis na mga fake news. Ulitin ko, mga fake news. Sila rin ho nagpakalat yan, mga dilawan at sinasabing kumatos na raw ang Pangulo. Naalala niyo ho ba nung nakaraang linggo na hindi nagpakita ang Pangulo for 4 days or 5 days? Sila ho nagpakalat at sinasabing kumatos ang Pangulo. O di after few days, nagpakita ang Pangulo. Pero kinwestiyon na naman. Bakit daw naka-jacket ang Pangulo? Bakit daw nakasombrero ang Pangulo? May lagnat ba ang Pangulo? Umaapoy daw sa lagnat ang Pangulo. Sabi naman na si Senador Pangilinan, ganon din ang sinabi. Kailangan daw malaman ng taong bayan ang kalusugan ng Pangulo kung kaya pa nito magtrabaho. Ang sagot po ni Manong Digong, yang mga yan, hindi naman concern sa kalusugan ko. Ang gusto nilang marinig na mamamatay na ako. Yun naman daw talaga ang gusto ng mga dilawan. Yung mga pahayag na ito ng mga kailangan malaman ng taong bayan, gusto lang daw marinig na De Lima at Kiko Pangilinan na ang Pangulong Duterte ay kumatos na at malamit ng mamatay. Ito po yung sinasabi ni Pangulo, what do they really care if I die today or tomorrow? If I get sick or tired? Wala silang pakialam doon. Ang gusto lang daw nilang marinig ay mamamatay o malapit ng mamatay ang Manong Digong. Yun ang sinasabi po ng Pangulo. Anyway,
Yan po ang isa sa pag-uusapan natin. Ito, isa pa hong pag-uusapan natin ngayong umaga mga kapatid. Mainit-init din ho ito na issue. Alam nyo ho, 5 linggo na, 5 weeks na po yung bakbakan dyan sa Marawi at wala pa rin pong kasiguraduhan kung kailan talaga ito matatapos. Dahil patuloy pa pong lumalaban yung mga maote. Hindi nga po sila makalabas, natrap po sila doon. At habang nariyan yan at hindi pa po natutuldukan yung problema na yan, patuloy pa rin ang pagngaw-ngaw ng ilang mga grupo. Yung mga kontra po sa martial law, patuloy po. At gumugulong po yung kaso na yan ngayon sa Supreme Court dahil nga po sa i-final po nitong tinatawag na Magnificent Seven sa pangunguna yan ni na Congressman Lagman, Congressman Alejano, nila Congressman Bagilat. Nag-file ho sila, di ho ba? Dahil kontra sila sa martial law. Ganon din sa Senado, yung mga liberal dyan, sa pangunguna ni Senador Drilon, Senador Pangilinan, ayun, si Senadora Ontiveros, yung grupo nila, patuloy pong kinokontra. Alright? Ang tanong ngayon, ang tanong ng ilan, maging ng gobyerno, kung tutol kayo, may suhestyon ba kayo? Ito rin po yung tanong ng taong bayan sa grupo na yan. Yung Magnificent Seven, yung mga liberal, yung mga oposisyon sa martial law. Kung tutol kayo, meron ba kayong suhestyon na pinakamagandang pamamaraan para matuldukan na itong problema sa Mindanao? Mapalayas na yung mga maote terrorist group sa Marawi. Matuldukan na rin ito paglusob ng mga BIFF sa mga Cotabato. Ang pag-atake ng mga NPA sa mga outpost ng mga militar at pulis. May suhestyon ba kayo? Kasi naiisip lamang po ng gobyerno ang tanging pamamaraan dahil maguluho dyan, deklara nga po yung martial law dahil nagsama-sama na po yung maote, terorista, BIFF, NPA. So, ang ginawa po ng gobyerno ay nagdeklara ng martial law. Si Pangulong Duterte. Ngayon na sinasabi ng mga kalaban, ng mga oposisyon, ng mga galit kay Duterte, ayaw ng martial law namin, ayaw namin ng martial law. Kaya tumakbo sa korte at ito nga yung Supreme Court, medyo kakatigan sila ngayon. Ang tanong ngayon ng gobyerno po at ang tanong ng mga supporters po ni Duterte, meron ba kayong suhestyon, kayong mga liberal, na mga mambabatas, kayo mga nasa oposisyon, may suggestion ba kayo? Because the president, the government is open for suggestion. Ano ang suhestyon ninyo? Anong magandang pamalit sa martial law? Kung ibababa yung martial law, sige, susundin yung utos ni Manong Digong. Susundin niya yung utos ng Supreme Court. Tapusin mo na yung martial law dahil illegal. Sige. Ang tanong namin ngayon, ang tanong ng taong bayan, sa mga oposisyon, sa liberal, kina Ontiveros, kina Pangilinan, Drilon, Lagman, Bagilat, Alejano, Trillanes, meron ba kayong magandang suhestyon para matuldukan na itong problema ng sa maote? Problema sa BIFF na linusob kahapon ng North Cotabato na wala namang kinalaman sa gera? Ang patuloy na paglusob ng New People's Army sa mga outpost, sa mga posisyon, sa mga police station dyan sa Mindanao? Do you have any suggestion? Yan po yung tanong ngayon kung meron, gusto ho naming marinig. Kasi lahat ho tayo, parang lahat ho kayo, nagdudunong-dunungan na parang alam nyo pa paano patakbuhin ang bayan. Parang kabisado nyo ang Mindanao at the back of your hand. Yung mga pagpansinin ho ninyo, mga nagngangaw-ngaw lang naman ng mga lintik na nagngangaw-ngaw, tiga Metro Manila naman, hindi naman tiga Mindanao. Hindi naman apektado ng lintik na gera, na nagpapasarap-sarap lang dito sa mga opisina nila sa Senado at Kongreso, na nagpapasarap-sarap sa mga malalamig nilang mga boardroom, mga air-condition na mga tanggapan. Ito ho yung mga nagre-reklamo. Pero yung mga tiga Mindanao, hindi nagre-reklamo. Bakit hindi yung nagre-reklamo? Sabi nga po na CHR, di ho ba? Ang sabi po ng CHR, wala pa silang naitatalang pang-aabuso na ginagawa ng militar o pulis diyan sa Mindanao.
Entonces, kung walang nagrereklamo, approve ang tao. Pansinin ho yun, mga nagrereklamo yung mga taga Metro Manila. Pansinin ninyo mga hindi naman taga Mindanao. Pero tanongin ho ninyo mga mambabatas na taga Mindanao. Anong sabi? Approve. Sila Pimentel, Subire, at yung mga iba pang mga taga Mindanao, approve sa kanila. Sus Maria Josep, ewan ko ba? Yung malakas magngaw-ngaw, walang kinalaman. Yung mga usisera, mga taga Metro Manila. Diyos ko po. Now, if kung ayaw ninyo na martial law, do you have any suggestion? Senator Pangilinan, Senator Ontiveros, Senator Drilon, Congressman Lagman, Senator Trillanes, Congressman Alejano, do you have any suggestion? How do we end this problem in Mindanao? How do we end this terrorism in Mindanao? How do we finish this war in Mindanao? Eh kung meron na ibigay ho ninyo para malaman ho natin, hindi puro kayo satsat na satsat. Namba ka naman. Eh wala ho tayong magagawa. Yung mga nagko-comment, easy lang daw, Tol Erwin. Mababanatan ka na naman dyan. Ay wala akong pakialam. Ang sinasabi ko lamang ho, what I am asking is if they have suggestion. Yung mga maingay, yung mga sinasabi, yung mga nagsasabi na mali ang martial law, eh magpakita kayo, lumantad kayo, give me an idea. How do we end this problem? Eh kasi ho ako, taga Mindanao ho ako eh. May mga kamag-anakan pa ho ako doon eh. May mga kamag-anak po ako sa Davao, may mga kamag-anak ako sa Cagayan de Oro, may mga kamag-anak ako sa Jensan. Oh, eh lahat ho, naririnig ko yung feedback nila, okay sa kanila eh. They want martial law kasi tahimik, they're not afraid. Na marami mga sundalo pulis ngayon. Eh, pero pansinin nyo, sino ba nagngangaw? Yung mga mambabatas na mga taga Metro Manila, mga taga Bicol, mga taga Baguio, mga lintik na yan, 8:18 ng umaga. Isa pa ho pag-uusapan natin, mamaya ho natin hahihimay niyan. Bembang kalembang tayo. Ako po'y may natanggap na mga sulat na talaga, siguro hindi na makayanan ng mga taga Bacolod City, meron po ako mga tawag sa aming linya ng telepono. May mga sulat po ako. Ito po, mga sulat po ng mga kababayan natin. Reklamo po ito patungkol dyan sa kanilang Land Transportation Office sa Bacolod City. Ito po yung reklamo. Nais po namin ipaabot sa inyo sa bahaging Bacolod City, Negros Occidental, na hanggang sa kasalukuyan po nahihirapan kami kumuha ng driver license. Dahil nagkalat ang mga fixer. Alas 6 pa lang po ng umaga nakapila na kami, pero pagdating namin doon, wala na raw slot number dahil ubos na raw. Nung tinignan ko pong mabuti, 13 pa lang ang naibibigay sa 6 na po na slot. Saan po napunta? Yung 47. Ayun ang magandang katanungan. Eh, binigay siguro sa mga fixer. At nag-research po ako, ang hepe po ng LTO Bacolod City ay si Renato Nobero. LTO Chief Renato Nobero ng Bacolod City, tatawagan po namin kayo mamaya. Ipaliwanag mo sa akin bakit nahihirapan ang mga kababayan natin na kumuha ng driver license dyan sa iyong tanggapan. Ipaliwanag mo sa akin ano ang dahilan, bakit nagkalat ang mga fixer? Hindi ba't ang instruction ng Pangulo mo, ng Pangulo ng Republika, itigil na yung mga fixer na yan? Hindi ba ang instruction niya, Ginoong Nobero, ng Pangulong Duterte, ayaw na niya makita ang mga pila-pila sa mga ahensya ng gobyerno? Hindi ba? O bakit may pila dyan ngayon sa iyong tanggapan sa LTO as we speak? May nag-text po sa akin kanina, Sir, eto na naman po kami. Mag-aalas 8, ubos na raw po yung slot number. Ipaliwanag mo sa akin mamaya, Nobero, at huwag kang magtago sa saya ng asawa mo. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit mahaba ang pila dyan. Kung bakit naglipa na ang mga fixer. Hindi ka Bureau of Employment, hindi ka Department of Labor,
na magbigay ng trabaho para sa mga fixer. Ha? Ang trabaho mo dyan, Nobero, bigyan ng lisensya ang mga tao sa lalong madaling panahon. Hindi yung pag-aantayin mo, hindi yung fixer ang mag-aasikaso ng lisensya. Eh, ang tanong ko tuloy dyan, at hindi mo masisi mga kababayan natin na nakakapag-isip ng hindi maganda, na baka ikaw ay may komisyon sa mga fixer na yan. Sagutin mo ako mamaya, Nobero. Alas 8:21 ng umaga, wag ho kayong bibitiw. Umpisa pa lamang ho tayo mga kapatid, ha? Diyan lamang ho kayo. Magbabalik ang paborito mong programa katapos ng ilang paalala dito sa So, pa itong 92.3 News FM. Panatiling masaya ang paglilibang. Sa pa itong dagdag na problema ng LTO na ito, ha? Ay, kung sino man po nakakilala dyan kay Ginoong Renato Nobero, sabihin ho na sagutin yung tawag namin dyan, ha? Kung kayo mga tiga-Bacolod, kalampagin nyo po, katukin nyo po sa opisina at sabihin nyo, tinatawagan ko si Nobero, ha? Para sagutin ito mga reklamo ng mga kababayan natin. Gusto po naman kukuha ng lisensya. Sir, gusto mo bang unahin natin yung sa Bembang Kaleko? Kasi may ano ng BN30, sir. Ha? Nagkakaya si Nobel. Sige, tawagan mo, kausapin ko na ngayon. Yes, sir. Tapos parang may kausap ko, sir, ay si Kuya Kenneth. Tumawag, parang narinig yung ano mo sa Bembang Kaleko. May reklamo. Pasok mo muna, sige. Tarantado ito mga hinayupak na ito. Muntik na punyemas na kalain mo ba naman ito na sinabi na nga na itigil na yung mga pila na yan, tigilan na ang mga pila-pila, hindi pa rin matigil ang pila. Talaga matitigas ang ulo nyo mga department head kayo, Diyos ko po naman. Ano ba naman kayo mga tinamaan kayo ng kulugo sa ulo, mga lintik kayo? Hindi na kayo nahiya nito. Ito isa sa Cebu pa po ako kumuha tuloy ng lisensya ko. Putragis. Kalain mo Bacolod City, magrororo siya para makakuha lang ng lisensya niya sa Cebu. Tinamaan ka ng tigidig sa ulo, lintik. Saan ka makakita nito? May LTO nga dyan, pero sa Cebu City siya kumuha ng lisensya. Hindi ka ba nahihiya nito? Anak ng baka naman. Para sa'yo, tagsito. 3 linggo na po kaming nakapila. Pabalik-balik na po ako. Alas 6. Wala na po. Sinubukan ko pong dumating ng 5:30. Last week, wala na rin daw po. Wala pa naman po mga tao doon sa paligid. O kita mo yung katarantaduhan nyo dyan, lintik kayo dyan sa LTO Bacolod. 5:30, wala pang tao, wala na siyang slot number. Tinamaan ka ng saging hayop. God damn it. Ano ito? Ito yung nakakabusit. Sa Cebu City na lang po ako. Alam niyo ba mga kapatid, kay mga taga Metro Manila, gaano kalayo po yan? Ilang oras pong ferry boat yan, Bacolod to Cebu. Diyos ko po naman. Nakalain mo? What the fuck is wrong with this? Director Nobero, what the hell is wrong with this? Huh? Taga Bacolod siya and he's applying for driver license in Cebu City para makakuha lang kasi sobrang haba ng pila mo dyan. The hell is wrong? Alam mo, bossing Nobero, dagdag ka sa problema ng bayan. We have a lot of freaking problems already. Dadagdagan mo pa yung mga ganitong simpleng problema naman. At your level, pwede mo nang ayusin, but you refuse to fix it. Why? I don't know. Siguro nga, sabi ng mga kababayan mo, may komisyon ka sa mga fixer. Why can't you fix it in your own level? Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Bongo Asintado. Kung ayaw sumagot niyan, tawagan mo yung regional director. Kung ayaw sumagot ng regional director, tawagan mo yung hepe ngayon ng LTO dito sa East Avenue para ma-relieve.
O, saan yung nagrereklamo? Nasa linya po si alias Jose, isa sa mga nagrereklamo live mismo dyan sa Bacolod. Kita nyo LTO Bacolod. Ngayon ayaw sumagot. Kanina nag-oo, mga kapatid. Tignan mo katarantaduhan na ito. Ha? Kanina sumagot, po, sasagot po kami. Ha? Narinig tayo ng mga taga Bacolod. Sobra na kasi, biro mo sa dami po na nagrereklamo. Nasa linya si alias Jose, maayong buntag, Jose. Ay, Maayong aga. Pakikwento lang sa amin kasi tambak na itong reklamo ng LTO Bacolod sa amin na yung karamihan sa inyo dyan ay pumupunta na ng Cebu para makakuha daw ng driver license dahil laging ubos daw yung slot number. Totoo ba ito? Jose? Yeah, Jose, narinig mo ako. Totoo ba ito na wala na raw mahaba ang pila dyan sa LTO, laging ubos daw yung appointment number dyan? Alas 6 pa lang umaga, wala nang numero? Yes, totoo po. Anong sabi ng mga taga-LTO? Bakit pala nagkakaganito ito? Bakit? Alam mo, mahirap kasi yung period dyan sa kanala ko, yan mismo sa loob, at saka sa halos lahat ng dyan, parang maraming fixer dyan. Ayun. So gusto ng mga taga-LTO, sa fixer kayo lumapit? Isa pa, ako mismo, I was once a victim of so pagkuha ko ng driver's license. Oo. I could not believe kung hindi ako nakakasa. Hindi. So, nagpayat ako ng kasi No choice ka. mamadali ako. Oh. Pinabalik-balik ako. So areglo. Ibig sabihin, areglo para makapasa ka. Parang ganun. Pero hindi ko na nag-mention na kumuha na ako ng sa ibang lugar. Ayun. Ang alam ko dito, Jose, alias Jose, yung mga kababayan mo pupunta ng Cebu, doon sila kumukuha. Biro mo yan, Diyos ko. Yes, totoo yun. Oh? Hindi lang ako. Ilang oras ba yung ferry, super ferry from Bacolod to Cebu? Mga ilang oras yan? Ibang hindi ako sa Cebu Sa ibang lugar ka? Sa mga Jakas... yung Cebu mga ilang oras din yun, siguro mga 7 Anong paliwanag nila? Anong paliwanag? Hindi ba nababanata ng local media dyan yung LTO? Hindi ba nila kinakalampag yung LTO na yan? Sir Erwin, alam mo, malalim ito. Mabuti na narinig ko kayo kanina. Baka tayo ka lang yung masulba ng problema dito. Sandali lang, alias Jose. Tinatawagan na namin itong regional director ng LTO kung hindi mismong... Sinubero yun. Ay, hindi. Yung sa Bacolod dyan, ayaw na sumagot. Kanina nag-oo, natakot siguro, nagtago ngayon sa saya ng asawa niya. Ngayon, tinatawagan namin itong regional director, si Roland Ramos, LTO Region 6. Yun talaga ang Sana sagutin tayo, pero baka na naman ito magtago rin sa saya ng asawa niya, mapipilitan tayong tumawag sa hepe ng, ito na, on the line na, okay? Makinig ka na lang, makinig ka lang, alias Jose. Hindi, wag ka nang ibog mo yung baba, makinig ka, ha? Magandang umaga, Director Roland Ramos. Good morning, sir. Yes, good morning, Erwin. Salamat po. Nakinig ko ng boses mo. Oo. Live ho tayo ngayon dito sa Radyo 5 at live ho tayo dito sa Facebook, Director Ramos, and live tayo sa TV5. Sir, alam mo ba itong reklamo ng mga tiga Bacolod, yung LTO Bacolod mo? Alam mo ba ito? I recently noticed mga 3 days ago at mayroon akong team ngayon. Kahapon ko pinag-dispatch to take hold of the issue kung ano talaga. Sir, ganito po. Ako na magsasabi sa iyo, ha? Ako na magsasabi. Basing dito sa reklamo, araw-araw, ako hindi ko pinansin ito last week pa ito Araw-araw, 1, 2, 3 messages ang pumapasok sa Facebook page ko at may mga tawag sa telepono ko, sa office ko, na nagre-reklamo. Bigyan kita ng example, Director Ramos, ha? Hi, Erwin. Good evening. May concern po ako sa Bacolod City po ito. Sa office namin sa LTO. Ilang ulit na po ang pabalik-balik para mag-renew ng license. Pero 6 a.m. pa lang ubos ng slot number. Sa labas, ang daming nag-aagawa na fixer. Kaya sa palagay ko po, kayang
kaya palagi ubos ang slot number para encourage kami na magbayad na lang sa fixer. Tulungan nyo kami, sir, na matugunan ang problema ng namin dito sa Bacolod. Itong isa pa. Good evening, sir. Nais ko pong ipaabot sa inyo na bahaging Bacolod City, Negros na hanggang sa kasukuyan po, nahihirapan kami kumuha ng driver license marahil nangunguna pa rin mga fixer. Ito pang pangatlo. Ang sabi naman ito pangatlo, sir, sa Cebu City na po ako kumuha ng driver license ko. Dahil wala po talagang pag-asa. 5:30 pa lamang ubos na raw yung slot number. How can you explain this, Director Ramos? Si Mr. Novero ayaw na akong sagutin. Okay. Erwin, ito po ang what happened now, no? We are strictly observing on our citizens charter. Mayroon po kaming number dyan. For example, dito sa Iloilo po, licensing. Mayroon kaming specific number na uubusin in one day because... Sir, I understand. If you give me some time, all right? Listen, all right? 5:30 pa lang ubos na, sir. Wala pang tao sa LTO, ubos na. Sino kumuha nun din? Siguro yung mga fixer. Darating ako dyan, Erwin. Darating ako dyan. Ito ako. Yung queuing dyan is, limitado lang yun po ang mga applicant dyan. Okay. That is also our office now I am observing. Pero, itong example nyo sa Bacolod, puputulin ko ito ngayong araw na ito because I am on my way to Pasig and Bacolod po ako. Ayun. Una ang ulo dito. Ay, daghang salamat in tawon, Director Roland Ramos. Putulin nyo na po ito at siguro itong si Mr. Renato Novero, bigyan ho ninyo ng sanction o warning na dapat ho ito matuldukan itong problema, gumawa ng paraan na hindi po ba sabi ni Presidente mismo, ayaw ko ng mga pila. Diyos ko po naman, talagang matigas pong ulo yata nito ni Ginoong Renato Novero, Director Ramos. Erwin po, in fairness to Nato, hindi po siya ang hawak ng licensing center po. Si Mrs. Juliet Alipuon po. Putulin ko ito ngayong araw na ito hanggang bukas para matapos ang issue ito. Alright. Nakarating ito sa akin 2 beses na. Okay, pangatlo na ho ako. Okay, ganito na lang, Director Ramos, ha. Ay, salamat din. At pero sa Lunes po, Huwebes na tayo ngayon, Biyernes, sabi mo 2 araw. So sa Lunes, sir, kung ako'y may matanggapan na tawag na reklamo, ikaw po tatawagan ko na ngayon, sir. Ikaw na po mananagot sa akin, Director. Gusto ko nga kung sino nagreklamo dyan, let them see by Monday. Opo. I will try my best po. Alright. Hindi po, don't try your best. Just do it, sir. Mas maganda. Ano po? I will. Alright. Maraming salamat po, Director Roland Ramos, Regional Director ng LTO Region 6. Oh. Salamat po, Erwin. Tapos ang usapan. Yun lang ang gusto ko. Ayoko nang pakeme, paikot-ikot para tayong tsubibo. Ganito, alias Jose. Diyan ka pa? Narinig mo? Oh, yes, sir. Okay. Ngayon, obserbahan mo. Pag hindi pa rin, wala pa rin nangyari, okay, mga kaibigan mo, tanungin mo dyan, tawagan mo ako mismo sa Lunes. Tatawag ka at mismo tawagan ko si Director Ramos para siya na ang mababembang kalembang ko. Dahil nangako siya 1 to 2 days ngayon at saka bukas tatapusin niya ang problema. At saka, sir, mayroon pa talagang isang kahapon kung pwede, yung ID kasi matagal lang hindi pa nabigay yung ID. May problema pa ba sa ID? ID saan? Sa yung plastic ID. Ng LTO? So, yung driver's license ko kasi hanggang... Ay, naku, may... 1 year na, wala pa yung ID. Sana sinabi mo kanina, di bali sa Lunes, Sorry, sir. Sige lang. September or October daw, okay na kasi may mga demandahan dahil yung mga nakaraang administrasyon dyan, mga kawatan, nakipag-ugnayan niya sa mga buwisit na mga kontraktor na walang katurya-turya. Ngayon, nagdedemanda pa ito, malalakas pa ang loob nito mga hinayupak na ito. Basta valid pa rin yung... Oo, valid pa rin. Oo, pag may magtikit-tikit sa isampal mo sa mukha niya, sabihin mo, pumunta ka sa LTO. Ay, natural. Pag sabihan ka ng enforcer dyan, bakit expire na yung lisensya mo? Isampal mo, sabihin mo, pumunta ka sa LTO. O i-stapler mo sa noon ng enforcer. Anyway, maraming salamat po. Maraming salamat. Alright. Okay, balikan mo ako sa Lunes pag walang nangyari dyan, ha? Okay. Thank you.
Alam nyo, minsan kailangan Diyos ko po naman. Agaya nito. Anong klaseng sistema? Basta Director Ramos Monday po, tatawagan kita sir. But anyway, maraming salamat na rin for picking up our call. And salamat po yung effort ninyo na pupuntahan ninyo mismo. I like that and we like that, yung mga kababayan ho natin. Mga tiga Bacolod ho dyan, abangan ho ninyo. Maraming salamat po Mr. Roland Ramos, Regional Director ng LTO Region 6. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin mga kapatid, yung mga gusto nang mamatay ang Pangulo natin. Siguro ipinagtitirik na, ipinagsisindi na ng kandila. Kung kay Manong Digong pa, itong suspekte niya, itong si Dilima na nakakulong na nga, gusto pa rin pumapel. Pati itong Kiko Pangilinan, wala yatang hindi pinagdarasal si Manong Digong na gumaling. Pinagdarasal ng mga kumag na ito, ng mga taga-Dilawan na ito, mamatay na ang Pangulo. Mantakin mo, kumalat na kumatos na raw ang Pangulo, may cancer na raw, may taning na ang buhay. Nung lumabas ang Pangulo na naka-jacket, ay naku, Diyos ko, kita mo. Siguro, matindi, mayroon sigurong pneumonia yan. Natural nagja-jacket, nakasakay sa helicopter, malamig kaya. Kumag nito, mga buang din ito. 8:37 ng umaga, dyan lamang ho kayo mga kapatid. Babalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Araw-araw, libo-libo ang premyo. Araw-araw, 3 times a day ang panalo. Ang dali-dali na maglaro at sumali dito. May rate 2 numbers for 1 to 31 for the easy to gato. At takbo pa from 0 to 9 para sa what's best model. Exciting prizes na mamanalunan nyo. Huwag na magpatupik-tupik pa. Sugod na sa Toto Agents at araw-araw. Alam nyo mga kapatid, ewan ko ba, Diyos ko po naman talaga ng mga... But anyway, dito ho tayo sa issue ngayon, yung tungkol sa yung mga Facebook page na nagpapakita ng pangalan ng log at larawan ng PCSO ay peke. Ang official gustong Pangulo mamatay na, Sus Mario Joseph naman. Yung mga nagsasabi ng mga politiko, kailangan ng mga medical certificate, kailangan sabihin ng Pangulo, Estado. Hindi po concern yun, Ang tawag doon sa mga buang na yon, gusto nilang marinig na mamamatay na ang Pangulo. That's what they wanna hear. It's not that they're concerned, concerned kasi mga kababayan natin, kawawa naman ang ating bansa, kawawa naman ang ating bayan, pag nawala ang Pangulo. Sabi nga ng Pangulo, ulol, huwag nyo akong pagbubulahin. Dahil ang gusto lang daw nila ayon sa Pangulo, marinig na kumatos na ang Pangulo, malapit na mamatay ang Pangulo. Diba, Senadora De Lima? Diba, Senator Kiko Pangilinan? Yun ang sabi ng Pangulo, yun ang pakiramdam niya Sa halip na may dasal ninyo na lumawig pa sana ang buhay, habaan pa ang buhay. Alam na Pangulo, kasi alam ng Pangulo kung sino papalit sa kanya ngayon at this point. Deliberal, di ba? Diyos ko po naman. Yun ang sinasabi ng Pangulo na wishing ill. Wini-wish nyo na masama, na may sakit ang Pangulo, na mamatay na ang Pangulo. Kasi, alam nyo kung sino nakaabang dyan sa likod. Siyempre, pag wala na, pag na-deads na ang Pangulo, sino mapapalit? Yung vice. Na-questionable pa nga yun ngayon. Kini-question sa Supreme Court. Ewan ko mga kapatid, ayaw talagang tumigil Hindi nga, sinabi na nga, mag-antay hanggang 2022. Mga talaga hindi na ho talaga mapigilan, ayaw talaga magpaawat Sabi ni Manong Digong, si Dilima, sabi niya, magsabi ako ng totoo kung saan ako ng 2 araw. Sabi niya, I should not lie to the nation. Si Dilima is only interested to hear about my dying or death. She does not care if I live. Interesado lang siya na malaman kung mamatay na ako. True. Exactly. Baka nga siguro, Mr. President, pinagsisindi kayo ng itim na kandila. Wishing nyo na mamatay na kayo. Wishing na may cancer na kayo. Yun Basta, singit mo pang Kiko Pangilinan. Kailangan daw may karapatan ng taong bayan na marinig
What the? Yun na nga eh. Wala bang karapatan yung mama na magpahinga? Everybody naman kailangan magpahinga, di ba? Everybody gets sick, di ba? Sabihin na natin, nagkasakit ang Pangulo. Well, what's wrong with getting sick? Nagkaroon ng fever, nagkaroon ng pneumonia, whatever it is. Nilagnat, inubo, sinipon, whatever it is. Masama ba? Or resting, just magpahinga lang, humiga lang sa bahay because pagod. Is it wrong? Problema ho, parang, Diyos ko po, puro na lang Pangulo na sa isip. Wag na nga, kayo nga mga mambabatas, imbis na magpuna ng iba, why don't you fucking goddamn just try to work, ha? Mag-isip ng mga batas na pwede sa bayan. Hindi yung, ay sana mamatay na yung Pangulo. Ay sana, Diyos ko po, sana matigok na si Duterte. That's not nice. And as Christians, you should not be wishing others bad. Ewan ko. Kunwari, yun na nga, Chris Kunwari, yung concern nila yung taong bayan, sino magpapatakbo ng bayan natin. Pero talagang concern nila, gusto nila marinig na komatos na ang Pangulo. Patay na ang Pangulo at malapit nang mamatay. Sinabi nga nagpahinga lang. Nung magpakita ang Pangulo, ang tirada naman, uy, bakit naka-jacket yan? Bakit naka-sombrero? Siguro, may kuan yan, trangkaso. Natural, lahat ng tao nagkakatrangkaso. O bakit naka-sombrero? Siguro nagpapakimotherapy, kaya naka-sombrero. Oh, tragis. Kaya daw naka-sombrero kasi nagpapakimotherapy. Kalbo na raw. Nang baka naman, oh. Naka-jacket kasi raw nilalamig. Ewan ko. Ay, nako, Jack. Manalo. Josie. Isa lang yung isipan ng mga yan. They wish other ill. Ha? Kulang nila siguro makipag-ugnayan sila kay Lucifer at isanla yung kaluluwa nila kapalit nung mamatay na yung Pangulo. Parang yan ang gusto nila. I don't know. Gusto ko. Hindi ko maintindihan, mga kapatid. I really cannot, do not get yung lohika po nito. Hoy, IB, yung ka natin. Idulog mo, bes. IB. Marami tayong idulog mo, bes. Engineer, pakitawag si Ivy, sabi mo yung idulog mo, bes. Idulog mo, bes. Tingnan mo doon, open mo yung messages. Engineer, sabi mo mga tatlo lang, kasi ang dami nun eh. 3 hanggang 4 na problema. Kasi ang dami nun eh. Mga 100 yata, hindi natin kakayanin. Ay nako, Dols. Ganun na nga. Ganun. Yan ang gusto nila marinig. Napatay nga niyo sa dyaryo na patay na ang Pangulo or serious na ang Pangulo. Yan ang gusto nila. Kasi nga, alam niyo naman kung sino nakaabang dyan, di ba? When the president dies, the vice president takes over, di ba? Yan ang gusto nila. Yan ang gusto nilang marinig. Na mamatay yung Pangulo. Kunwari lang na ilabas mo yung... gusto nilang makita yung medical certificate na saying the president is dying. The president has terminal stage 4 cancer. Yan ang mga gusto nilang marinig. Ayaw nilang marinig na may trangkaso lang, na nagpahinga lang, hindi. Gusto nila na may komatos. Yan, gustong-gusto nilang marinig. Sa muling pangangailangan, ito ay agarang maaasahan. Mabuting paalala po muli, siguro nasa ayos ang ating SSS membership upang beneficial privilege ay hindi naaabala. Engineer, ilagay mo dyan yung mga aklat ni Duterte, yung mga yan.
Yan. Ilagay mo yan sa unang, nakasulat yan eh. Yan. O, yan eh, sa unang aklat yan eh. Yan, nakasulat yan. Ha? Lahat. Yan yung sa unang aklat. Tapos, yan ay, yan, pwede mo ilagay yan dyan sa, kuan yan. Yan ay pinatutuhanan niya sa ikalawang aklat niya yan. Yan, pangatlong aklat niya yan. Uy, Bes, ba't ganun? Ba't ganun din? Tapos, hindi. Exactly, yun talaga, Telma, yun talaga ang iniisip nila. Na mamatay na sana itong tao na ito. Kung pwede nga lang, siguro makipag-ugnayan sila sa demonyo eh. Makipag-ugnayan sila kay Lucifer. Kung po pwede lang. They would do that. They would do that siguro. Kung sigurado namang ipag-usap si Lucifer sa kanila, they would say, pwede ba? Isanla namin yung kaluluwa namin, mamatay lang ang Pangulo na ito? Exactly. We know that, di ba? Kaya kung meron kang nakakairitang tigyawat sa mukha, mag-fungi na sabon. Hindi lang yan. Ang fungi na sabon ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob lang ng... Exactly, Linda Vitaliano. Kung meron kayo nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa, at amoy sa genital part, Of course, Teresa. araw-araw gamit ang fungi na sabon. Araw-araw na paggamit ng fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturize na balat. For inquiries, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang fungi na sabon mabibili sa Mercury Drug, Watson's, The Generics, Ay, naku, Sarah Jean, lahat na lang. Kulang na lang, pati pag-utot ng Pangulo, pupunahin. Ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Tondo Asintado. Bueno, dire-diretso po tayo mga kapatid, ha? Ito nga ho, yung nabanggit natin kanina, yung patungkol dito sa yung mga pinagdarasal na nung hindi po makita natin yung Pangulo for few days dahil nagpahinga nga ho yung mama, aba yung tingin kagad ng ilan, baka mamatay, baka malapit na raw mamatay ang Pangulo o may cancer na raw, etc. Nung lumutang ang Pangulo na may pakiayos nga ito. Nung lumutang ang Pangulo na naka-jacket at naka-sombrero, aba mga tinamaan ng lintik, agad na nag-react at ang sabi siguro may lagnat. Tapos nakasombrero ang Pangulo. Nako, nagpapakimotherapy. Baka kalbo na ang Pangulo, kaya ganun. Diyos ko po naman, nagpahinga lang yung mama dahil nga napapagod. Ay, Mario Joseph naman, Hindi ko maintindihan ito mga kababayan ho natin minsan. Puro na lang katarantaduhan, puro na lang kawalang hiyaan, kasamaan yung nasa isip. Puro na lang ganun ang nasa isip ng mga kababayan natin. Imbis na mag-isip ng paano kaya itawid yung buhay nila sa araw-araw, naiisip kung anong maganda dapat mawala na ang Pangulo sa pwesto. Hindi ko maintindihan. Anyway, doon sa mga nag-iisip ng mga masama, sorry na lang, pero ito ang sabi ng Pangulo sa kanyang unang aklat, talata 14, versikulo 23 hanggang 29. At ito ang kanyang sinabi tungkol sa medyo hindi ko narinig na maayos yun, engineer. Pakiulit mga yung sa unang talata, anong sinabi ng Pangulo? Tapos nasundan yan sa ikalawang talata. Sa ikalawang aklat ni Duterte, ito naman ang kanyang sinabi.
in the presidency. I will do it. I will do it. Aha. Tapos, para patunayan yan, ito naman kanya sinabi sa kanyang ikatlong aklat, sa chapter 3, verses 29 to 33. I will stake my life on the presidency, but it is really a matter of honor for me to allow my country to this people. Ayan, doon sa mga yung mga gusto nang pumanaw ang Pangulo, sorry na lang. Medyo matagal-tagal pa, mga kapatid. Magantay-antay muna hanggang 2022. Anyway, nasa linya po ng aming telepono, ito yung kanyang legal advisor. Ito nakakausap ng Pangulo lagi at nakikita niya ito araw-araw sa Malacanang, si Secretary Salvador Salpanelo, ang Presidential Legal Counsel. Magandang umaga, Secretary Panelo, sir. Oo. Sabi po ng Pangulo, yung mga ilan daw dyan ng mga mambabatas, lalo na ito si Dilima at saka si Pangilinan, yung kanilang concern not talaga sa good health niya o sa health niya, kundi ang concern nila, gusto lang marinig na malapit na mamatay ang Pangulo o comatose ng Pangulo, kaya hinihingi nila yung mga medical certificate, magsabi daw ang Pangulo ng totoo. Ito yung pananaw po ng Pangulo, sir. You know, they could be genuinely concerned. Nako. Sir? Para naman talagang concern yung mga yan. Oh. Aha. Bigyan lang natin na ng benefit ko sa yan. Oo. Kasi ang sabi mo yan, ang gusto nilang marinig na malapit na ako mamatay. That's what they wanna hear. Sabi nga ni Presidente, wala siya sa coma. Oo. Pero siya, nasa kama siya. Ayun! Ayun, naniniwala ako. Yung kama, naniniwala ako doon. Pero patay tayo dyan, sir. Yari. Ibig sabihin lang naman natutulog. Ayun! Yung Pahinga lang naman. ipaliwanag mo, second, mahirap na. Naku, Diyos ko, baka ma-outside na Kulambo ang Commander-in-Chief. Anyway, maraming salamat po, Secretary Salvador Salpanelo. Thank you po. O, kita na ninyo? Wala siya sa koma, nasa kama. Oh, ano ba? Ang gusto. Yung mga nawawala siya ng mga araw na yon, hindi siya komatos. Wala sa koma. Kung hindi, nasa kama. Nasa piling ni... siyempre, sino pa ba? Di misis niya. Ikaw talaga, engineer, masyado kang yari tayo ka presidente dyan. Easy. Natural, kasama. Nakita niyo naman yung kulambo, yung kwarto. Kasama si Ma'am Hanilet at saka yung anak nila. Nakasuloob ng kulambo. Baka yung araw nagpahinga ang Pangulo sa Pangulo, darling, hindi mo na papasok ka. Dito lang ako ng kulambo. Dito lang sa loob ng kulambo. Tapos dinalahan ni Ma'am Hanilet ng sopas. O maminom ka muna ng sopas. Ay, oo nga, mukhang may sinat ka, darling. Pero yung iba, ang tingin ka agad, malapit nang mamatay. Tirada ka agad sa social media. Bakit daw naka-jacket? Siguro talagang matotoong may lagnat. Bakit daw nakasombrero? Siguro nakawig na lang o kalbo na kasi kinimotherapy. Kita mo kagaguhan yung kabalbalan na yan. Kita mo ka din kaululan na yan. Ayan ho ang tinatawag na masama yung iniisip mo sa kapwa. And you should not do that as Christians. Alam ko naman mga Kristiyano, ito si Senador Dilima, Senador Kiko Pangilinan, as Christians, you should not be doing that. Sa isip Pangulo na nagsabi, hindi naman ako nagsabi, sinasabi Pangulo. Ang iniisip nila, hindi naman talaga sila concerned sa kalusugan ko. Iniisip nila, concerned sila na malapit na ako mamatay. Anyway, mga kapatid, sa ating pagbabalik mamaya-maya, ating pong hihimayin na itong issue naman tungkol ito sa martial law. Sana po ito ay matuldukan na. IB, mamaya, dahil pag-uusapan na rin natin ang martial law, siguro magandang maki-update na rin siguro tayo sa Marawi, sa Westmincom. Oo. Kung ano na ang balita doon. At kung ano na raw ba talaga ang mga pangyayari dyan. No?
Oo, ano na ba ang latest? Dahil may mga... O, ayan, nakikita ho niyo sa Facebook ngayon. Yan po ang larawan ng Pangulo. Noong unang araw niya sumipot matapos mo siya magpahinga at kini-question pa, sinasabi, ay naku, bakit naka-jacket? Ay naku, bakit naka-sombrero? Anak ng batingaw. Tag-ulan ngayon. Maulan sa Davao, sabi ng mga kamag-anak ko, ng mga pinsan ko. Helicopter malamig sa Himpapaway, tag-ulan ngayon, hindi summer. Naalala ho ninyo nang bumaba siya, makulimlim ho yun. Anak ng patis talaga, ng mga basta makasalita lang. Bakit ganito, bakit ganun, bakit daw ganyan? Diyos ko po naman. Hindi ko maintindihan. Ay makibalita nga tayo. Sa bagay, ito ay sa Ismincom, pero makibalita na rin tayo kung anong latest development dyan sa Marawi City. At yung pagpapatupad ng martial law dyan. Ito, kailangan natin makausap din ito. Nasa linya po ng ating telepono, bago ho tayo mag-break, si Brigadier General Gilbert Gapay, ang Eastern Mindanao Command Deputy Commander. At siya rin po ang tagapagsalita hinggil sa martial law dyan, ang pag-implementation ng martial law sa the whole of Mindanao. Magandang umaga po, General Gapay, sir. Nako, masama ang signal. Sir, sandali hahanap kami ng maganda-gandang, siguro pumihit ka ng konti, General, at masama po ang signal, sir. I can understand. Sandali lamang po, baba niyo huya, tatawagan namin kaagad kayo, sir. Masama yung signal ni General Gapay. Tatanong lang natin, kumustahin ho natin dahil so far, yung latest na natanggap nating report is 268 na nakalaban ang patay. Ang militar ay, ilan na ba ito, Aide? Hindi ko mabasa ito. 268 na sa mga kalaban. Sana madagdagan pa ito na harinawa. Tapos itong militar naman ay, ilan ba ito? 60? 80? Tapos ang civilian, malabo ito. Anyway, wala pa, not ready pa si General Gapay. Ito po yung sinasabi natin. Yung mga kontra sa martial law, baka meron po kayo magandang suggestion, mga sir, mga ma'am. Tatanong na rin ho ba, gusto ho naming marinig, gusto po marinig ng sambayanan, your suggestion, ano po, lalo na yung mga mambabatas ng mga tiga Metro Manila, tiga Luzon, na hindi naman apektado, na safe sila sa kanilang mga tanggapan, mga tahanan, at pamulmul pa, pa-abroad pa, hindi sila kasi apektado, kaya, sinasabi nila, hindi kailangan ng martial law. Pero bakit hindi ho tanungin yung mga tao doon on the ground? Well, maging yung mga mambabatas sa taga Mindanao, they will tell you, di ba? Alam ho yan nila Coco Pimentel. Alam po yan nila Mig Subiri. Alam po yan ng mga senador from Mindanao and ng mga congressman from Mindanao. They all know that. 8:59 ng umaga, wala pa. Sige, break na muna tayo, engineer. Sa ating pagbabalik na lang, pag-usapan ho natin, kausapin natin si General Gapay, mga kapatid. Sandali lamang ho, break ho muna tayo. Ano po? Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. Thank you, John Kennedy Laison, Florenda Bautista. Thank you, Maylene Madjos. Dagang salamat. Destiny Miles. Thank you, Zenny Gula Lora. EJ Casas, Selawama. Eugene Laumo. Melanie Madjos. Fe Haitin o Jaitin Kaji. Ayun na nga Arlene Diaz. Josie Villa.
Company. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras, ganap na alas 9 ng umaga. Narito ang balita at hatid ng radyo. Hindi, okay na, ma'am. Okay na. Mula sa July 6 ang implementasyon ng revised Anti-Distracted Driving Act matapos malathala ang binuong implementing rules and regulations. Sa ilalim ng nirevisang Anti-Distracted Driving Act, hindi pinapayagan ng mga driver sa paggamit ng cellphone o kahit anong uri ng gadget habang nagmamaneho o kahit nakahinto sa traffic light. Kung nais namang tumanggap ng tawag habang nagmamaneho, kinakailangan mo nang itabi ang mga sasakyan. Pero pwede rin Exactly, Sarah Jean Fontanilla. Itong hindi nila makita. Pansinin mo, sino ba yung mga nagngangaw-ngaw? Yung nagngangaw about martial law, tiga dito, tiga Manila, o tiga Luzon, o tiga Visayas. Pero hindi sila tiga Mindanao. They're the ones complaining. Pero may narinig ka ba, mga tiga Mindanao na nagrereklamo, mga mambabatas dyan? Wala, di ba? Kung meron man, ay talagang mga militante na yon ay talagang nagrereklamo lang. Pero, meron bang tiga Mindanao na, totoong tiga Mindanao na they complain na bakit may martial law? Kung ayaw nilang martial law, then we wanna hear it, di ba? Gusto lang natin marinig, sige, ano suggestion mo, di ba? Sabi nga natin, this is a democratic country, then what the freaking thing is your suggestion? If you tell us, what do you want? Hindi yung sasabihin mo, aside from telling us na, let's listen, doon sa mga hinaing na mga maote, baka may hinaing sila. Fuck that! Bakit mo papakinggan ang hinaing ng terorista? Terorista is terorista. You don't have to listen to what they're saying. You're not supposed to listen to them and give them what they want. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life. Because if you listen to terrorists like the Maote, then nakikipagdigusasyon ka sa mga terorista, di ba? Ano lang sasabihin ng buong mundo sa atin? We're talking to terrorists. Ano sabihin ng Amerika, ng European Union din, ang mga neighboring countries natin? Nahirap na makipaglaban sa mga terorista na grupo nila. Malaysia, Indonesia. Pagkatapos tayo, makikipag-usap tayo sa terorista? Is that one of the solutions? Pakinggan ang hinaing nila? Hindi ko na babanggitin yung pangalan mo. Kung sino ang senador ka. Kasi na naman, marami ka na naman, magngangaw-ngaw ka na naman, binanatan na naman ni Erwin Tulfo, etc., etc. Pero alam mo kung sino ka na nagsabi niyan. Kailangan pakinggan daw yung hinaing ng mga terorista. Let's give them a chance and listen and hear them out. Fuck that! Bakit ka makikinig sa mga terorista, oy? Gisingin mo yung utak. Senador o senadora. How can you say na pakinggan ang kanilang hinaing din, mga Pilipino? Oo nga mga Pilipino, kaso wala na, baluktot na yung isipan eh. Terorismo na nasa utak. In their fucking minds, they're terrorists. Alright? Gusto na lang na sakupin na tayo ng ISIS, na Islamic State of Iraq and Syria. O kita mo yan? Then you're saying na give them a chance na pakinggan yung kanilang paliwanag or hinaing. Bakit mo papakinggan yung hinaing ng terorista? Pwede pa siguro yung MNLF because they're fighting for a cause, the MNLF, MILF, MNLF, the NPAs, pero not the fucking Abu Sayyaf, not the goddamn Maote, dahil hindi ito eh. These are terrorist groups. O kung ayaw nyo ng martial law dyan, then ano ang option? Well, is there another option? If you're saying na padala ng militar, yun na nga ginawa before this martial law. Nagpadala na ng militar. May mga task force Davao, task force Zamboanga, task force na. Pero may nangyari ba? None, di ba? It's not fucking working, Your Honor. Siguro paminsan-minsan mag-isip din ho tayo. Ako, I'm from Mindanao, I know it. I lived there half of my life.
emergency hotline 091758. Yeah, I know the feeling. Ang Fungi na sabon mabibili sa Mercury Drug, Watson's, the Generics Pharmacy, Generic... Tira kasi kayo ng tira, daldal kayo ng daldal dyan sa Senado. Diyos ko po naman. Basta makasatsat lang kayo, makangaw-ngaw kayo, ma-interview kayo sa TV, at maging kontrobersyal kayo. Bravo! Full supplement for men. Eh, yun ang gusto ninyo. Ay, hindi ba? Yun naman talaga. Let's face it, yun naman talaga ang gusto ninyo. That gusto niyo pag-usapan kayo, di ba? Maging kontrobersyal kayo. Take the case of Senator Trillanes, di ba? O nagpa-interview pa rin sa BBC, British Broadcasting Corporation. Ano naman ang pinagsasabi? Puro naman walang katuturan at kasinungalingan yung sinasabi. O, so, what the fuck is ewan ko. I don't know kung anong explanation dyan. Sigaw kayo na alisin ang martial law. Yan, anong options natin? Kung military lang, hindi nga ginawa na nga yan before this. Ngayon, gas dumami na ang kalaban, kaliwat kanan na. Dalawa lang ang kamay ng tao. Jab sa maote, jab sa BIFF, MNPA na tumitira sa likod. How are you going to defend yourself? Of course, you're going to use your military might, di ba? And martial law is a military might. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Tulfo Asintado. Alright, dire-diretso tayo mga kapatid. Nasa linya pong nating muli si Brigadier General Gilbert Gapay, ang Deputy Commander ng Eastern Mindanao Command. Magandang umaga po, General Gapay. Yes, good morning ulit, Erwin, at magandang umaga sa ating mga Opo. Sir, mabilisan lamang 2 or 3 questions. I know you're also in a hurry. Makibalita lang po kami ngayon sa, alam ko pong hindi under sa inyo ito, pero nahihirapan kaming kontakin ng West Mincom siguro, pero I'm sure they pass information sa inyo para updated rin kayo at heads up kayo. Kumusta po sa Marawi, sir? What is happening? Talagang sabi ro, paliit na lang yung teritoryong nakokontrol ngayon ng Maote. Is this correct, sir? And then just a packets of mga skirmishes na lamang, sir. Unlike 2 weeks ago, 3 weeks ago, talagang marami pa silang hawak. Pero ngayon, little by little, nako-contain na sila, talagang mga sniper na lang, General. Is this correct? Yes, opo, that's correct po. Patuloy po ang clearing operation natin ng Western Mindanao Command sa Marawi. And for the past week, we have gained significant headway and gained ground against Maute ISIS terrorist group dun sa Marawi. In fact, we have taken over some several buildings. Yung mga vantage position na naging ginawa nila machine gun nest and sniper position ang kanilang mga snipers. Nakuha po natin ito. At yun nga po. And as far as yung numbers are concerned, as of kahapon po, 66 na po ang keeping action ng mga sundalo at pulis. 268 na po ang mga terrorist killed. And nakarecover po tayo ng 271 firearms. Alright, sir. On the fatalities, ilan na po sa kalaban, sir? Ilan na po ang patay? Sa kalaban po, 268 na po ang mga Maute terrorist na napatay natin. Sana madagdagan pa po, ay harinawa, may pasensya na po, nakakapag-isip ako ng masama, pero talagang masama naman ito mga ito, hindi na natin kailangan sa mundong ibabaw na ito. Pero doon sa mga sundalo po natin, ilan po ang casualties na, sir? 66 na po ang keeping action. Kasama na po na 3 polis yan. Naku po. Alright, and in the civilians, General? Sa civilians po, may na-rescue po tayo na 1,645. Number naman po ng civilians who were killed. Ang latest ko pong number is 29. Hindi ko po alam kung mayroon pa pong naidagdag. Alright, General, let me ask you, sir. Sinasabi nila dito na martial law implementation spokesperson. Kayo raw po yun, General Gapay. Oo, sabi rito. Anyway, sir, matanong ko lamang. Alright, because
marami na talaga, siguro kayo, nababasa nyo rin, naririnig nyo dyan, napapanood po ninyo sa telebisyon, yung mga nagngangaw-ngaw dito sa Metro Manila, yung mga taga Luzon, na mga mambabatas pa naman, pero mga hindi naman taga dyan, daldal ng daldal, at sinasabi, ngayon, medyo na persuade na nila yung Supreme Court na mali itong declaration ng martial law. Pero what I am saying, General Lagapay, sir, is okay lang ba na ibaba na ng Pangulo ang martial law? Because at tingin ko, sir, lalong tumitindi ngayon. Biro mo, the other day, nilusob ng BIFF, may kalaban na Maote ngayon, may BIFF dyan sa North Cotabato, meron pa mga NPA na pasugod-sugod sa mga kampo ng militar. So, 1 versus 3. Isa lang ang gobyerno, ang AFP at PNP, kalaban niya 3, Maote, BIFF, at saka itong NPA, General. Yes, Arvin. Yun nga, ito naman, Marcelo, talagang it's a very necessary measure na kailangan we need to take, ano? Dahil we really have to arrest itong threat of terrorism. And it would need a comprehensive approach dito, no? Dahil naghanap na rin, yun nga, sa palagay nga namin, hindi lamang sa buong Mindanao, but meron din sa iba't ibang parte ng ating bansa, maring meron na rin supporters, ano? Kaya nga, at pag hindi pa natin na in-address ito comprehensively, at baka lumaki tayo yung problema natin, at one day, we just wake up na ito na yung bandera, Diyos ko po naman, wag naman, sir. ISIS na bandera may kita natin. Panginoon ko, wag naman. Opo. So, ito naman po, ang intent naman ng Marcelo is really to completely crush itong terrorist threat natin. Would you be more comfortable, General Gapay, as a member of the AFP, na may martial law rather than wala? Kasi sinasabi ngayon ng ilang mga magagaling na mambabatas dyan, na okay lang naman na maski nang wala ng martial law, kaya namang durugin niyang Maote. Akala mo, mga eksperto sa gera, mga tactician, yung mga hinayupak na mambabatas na taga Metro Manila naman. Pero ikaw, sir, being a member of the armed forces, mas komportable ka ba na tugisin ang mga kalaban, i-address itong problema sa Maote, BIFF, NPA na may martial law? Would you be more comfortable? Oo, dahil talagang kailangan na mag-focus tayo sa complete destruction itong mga threat groups na ito, lalo na yung mga terrorist groups na who have pledged alliance, allegiance to the ISIS. Kasi po, pag walang martial law, mas marami po tayong constraint. Meron po tayong constraint din sa martial law, pero mas marami po pag wala. Kagaya na lang po na alam naman natin na pag may arrest na identified at saka known terrorista, kung mag-a-apply pa po tayo through the normal process ng mga warrant pa rin, medyo tatagal po. Pero with martial law, we are empowered, yung ating martial law administrator, to issue arrest orders on known and identified terrorist members and supporters. Pero alam mo ba, General Gapay, sir, there's a good news, yung CHR Mindanao is now saying na so far, after 1 month, wala pa raw pong naitatalang pang-aabuso na natatanggap sila na versus the military or the PNP. So that's good news. Ika nga, so naiiba itong martial law na ito kumpara nung martial law noong 1972. Yes, ibang-iba po talaga dahil unang-una, tuloy pa rin po it is to flood the Constitution. Then yung mga courts natin continues to operate. And pinaka-importante po, yung liberties and civil rights ay hindi naman po na-suppress. Kaya nga po, despite those limitations, talagang pinagsusubigapan namin na matapos itong Macwell, itong terrorist threat sa ating bansa. At this can be attributed po, no, yung so far, zero report of abuses po. At ito rin po ay nanggaling na mismo sa CHR Commissioner natin. Dahil unang-una, talagang yung ating mga martial law implementors, naman po sa training
yung mga information and education activities natin. Tapos meron pong third party kaming binuo sa Eastern Mindanao, yung Multi-Sector Advisory Group. Yeah. Sila po ang nagsisilbing oversight Okay. to prevent abuses and to see to it that what we're doing are in accordance with the law. So, Alright. marami pong safety measures na aming in-implement dito sa Eastern Mindanao. At ayan na po, they paid off. So far, after 1 month, wala pa pong reports of abuse. Ay, nako. Salamat no. General Brigadier General Gapay, maraming salamat po sir sa inyong oras. Wag po kayo manawa. Ingat po kayo sir at ang inyong mga tauhan dyan sa Mindanao. Maraming salamat din, Erwin, at magandang umaga sa inyong lahat. Bueno mga kapatid, cambio ho muna tayo habang tinatawagan po natin itong mga ilang mambabatas patungkol dyan sa kanilang mga opinion ng mga marsyalo na yan. Dito ho muna tayo, Ivy, sa Idulog mo, Bes. Ready na tayo, Ivy. Dapat may kaagapay kagad tayo na may makakausap tayo. Eto na po. Ito po yung Idulog mo, Bes. Isa pong segment namin dito sa Punto Asintado. Ito po yung mga hinaing, mga katanungan ng mga kababayan po natin. Pinapadala po sa atin at pilit ho nating sisikapin ho nating masolusyonan yung bawat hinaing or sagutin, tugunan yung mga katanungan. Ito po, ngayong araw na ito si Lino Diocales Mary Joy. Mary Joy Lino Diocales po ito. Kapatid po siya ng OFW. Nagpapatulong na makauwi ang kapatid na OFW sa Doha, from Doha, Qatar. Sinasaktan daw ng amo. Takot na, bawal din ang cellphone. Walang agency dahil direkta. Nako, Diyos ko po. Ang pagpunta niya doon. Ano pa, Ivy? Taas mo yan. Baka para isahan na lang. Dahil nasa linya na ng telepono si Ma'am Josephine Tobia, ang head po ng Advocacy and Social Marketing Division ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang umaga po, Ma'am Josephine. Good morning, Mr. Erwin. Pasensya na po kayo. Alam ko mamaya magkikita na naman tayo. Maririnig ko na naman. Wag ko kayo manawa. Pero ma'am, mabilisan lang po ito ha. Ito po ipinarating po. Dito po tayo sa Punto Asintado sa Radyo 5. Itong si Mary Joy Lino Diocales, yung kanyang kapatid ay OFW na nasa Doha, Qatar. Sinasaktan ng amo, gusto na makauwi, takot na takot dahil bawal din daw ang cellphone. Ang problema niya, Ma'am Josie, wala siyang agency dahil direct hire siya. Paano ito? Well, we can still look into it kasi kahit naman walang agency, meron naman record dyan ng kanyang amo sa POEA. Okay. So, anong gusto niya? Mapauwi ka agad? Yun po yata ang hiling niya dahil wala po siyang matakbuhan. Kaya, ayan po. Yan po ang isa, ma'am, ha? Yan po yung isang problema. Ito pa, ma'am. Ito pa. Para mabilisan. Si Fadi, si Alyum Ana Fadi. Nasa Kuwait na 10 years na raw po. Ilang buwan na walang trabaho dahil naubusan siya ng visa. Hindi nakapag-renew. Ayaw kasi siyang paalisin ng kanyang amo at pinagbabayad pa siya. Nang hindi pumayag na magbayad, tinatakot na ipapakulong siya. Nagpunta na siya sa embassy pero hindi raw po siya pinansin at hindi rin kinausap, Ma'am Josie. Naku, kailan siya well, sige, bigay na lang sa amin yung informasyon para mapacheck natin yung complete name ng mga OFW, tapos yung contact number nila, at saka kung meron silang PRA or FRA, i-email na lang sa amin ni Kenneth. Yes, ma'am. Para we could attend to it right away. Okay. Ito po, idagdag ko na ho. Naku, Diyos ko, puro OFW ito para tayong sa kilos pronto nito. Nagpapatulong na ma-rescue ang kapatid nasa Riyadh, Kingdom Saudi Arabia, sabi ni D. Corpus, hindi nakakain na maayos, nahihilo sa gutom, nagsusuka na siya ng dugo, masakit na ang likod dahil sa simento, nakahiga at wala pang banig o wala pang mga kubrikama o kutsun man lang. Ma'am Josie.
Sa amo yan? Nasa amo pa rin yan? Nasa amo pa rin siya. Hindi na nakakain ng maayos. Nahihilo sa gutom. Nasusuka na sa dugo at masakit ang likod dahil sa semento siya nakahiga. Oo. Oo, naku, talagang kailangan imbestigahin yung agency niyan. Kung meron yung agency, yung taga-Riyadh na yan. Yes. Anyway, ma'am, gano'n lang po. Pagkatapos po natin ito, yan na po yung huli. Ibibigay na lang po ni Kenneth sa iyo yung mga address, ma'am, para ma-contact po ninyo yung welfare officer natin doon. Oo, at saka yung kanilang mga PRS dito. Alright. Sa direct hire na lang, Opo. papacheck na lang natin doon sa Polos. Alright. Ma'am Josephine Tobian, ako, ma'am, sobrang daming salamat. See you later. You're welcome po. Opo, see you po. Alright, mga kapatid, si Ma'am Josephine Tobian, ang Head Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Alright, yung isa pang, mabilisan na lang, bago tayo mag-break, ano naman yung isa? Reklamo yata sa LTO ito, tama? Ito, sir, dito sa LTO Agusan del Sur, sa opisina pa mismo, ang bigayan, 2,500 hanggang 3,000. Pag hindi ka nagbigay, bagsak ka sa exam. Ito yung sinasabi ni Jose kanina eh. Yan pala ang modus niya ng mga lintik ng mga tiga-LTO na yan. Tawagan mga si General Galbante, yung hepe ng LTO. Kalahin mo yan? Tapos binigyan ka ng priority number. Pag red ang color, bagsak. Pag green, pasado o may lagay. Noong nakaraang buwan po, mga 500,000 po ang nakotong nila dito sa amin. Tag 70,000 kada van. Pagbibigay, walang resibo, paki-surveillance po. Salamat po. Ay dapat i-report na ito kay Asik Galbante. Itigil na ito. Oo. Grabe naman ito. Wala pa rin palang itong katapusang pagnanakaw na ito. Ha? Hindi talaga matutututo. Doktrinahan, engineer. Alam nyo, ito ay nasusulat na. Ito ay nakasaad na kayo dyan, mga tiga-Agusan. Sinabi na ito, ha? Sa ikalawang aklat ni Duterte, chapter 1, verses 11 to 7. At ito ang sinasabi at nasasaad niya. Hindi kayo matakot, ha? Kung hindi talagang ang inyong buhay ay walang kaligtasan. Basa. Ito lang ang mapangako ko at gagawin ko talaga. I will stop corruption in government. Kita mo yan? Sinabi na. Ha? Malinaw. Sinabi na, I will stop corruption in the government. Ito pa yan. If you want to help, sinabi niya rin yan. Oo, sa ikatlong talata yan. Ha? Sa ikatlong aklat niya, ito ang kanyang sinabi. Lahat kayong Pilipino na gustong tumulong sa bayan natin, if you really want to help improve this country, and if you want us to rise, now is the time because I am really with you. Kaso mo ito mga LTO Agusan. Wala pa si General Galbante? Si General Galbante po yung hepe ng LTO ngayon. Or kung hindi, yung regional director dyan, tawagan mo rin. Anak ng baka. Puro na lang, akala ko ba natapos na yung mga panghihingi-hingi na yan? Anak ng teteng. Sino ba namang papahirapan mo dyan? Yung mga ordinaryong driver na naman. Gusto po na 9:24 ng umaga. Okay na ba? Break na tayo? Pwede na? Alright, dyan lamang ho kayo sa ating pagbabalik. Hihimayin na natin mga kapatid, itong mga nagngangaw-ngaw, ha? Yung mga kontra daw sila sa martial law, lahat kayo makinig. Ha? Alam kong may mga sasabihin kayo na hindi kayo agree. Lalong hindi naman ako agree sa inyo kung sino man kayo. Ha? Nasasabihin nyo, yung martial law na walang kwenta, etc., etc. Sabi nyo yan, tingnan nyo nga sarili nyo, teka saan ba kayo? Saan ba kayo nakatira? O saan ba kayo pinanganak? Salita kayo ng salita. Maganda lang pag saksakan ng sili yung mga bunganga nyo. 9:25, dyan lamang ho kayo. Magbabalik ang paborito mong programa katapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM.
Tagsik to. For men. Masarap ang buhay. Ilalaga ang kaka na walang palya. Bravo ang tagsik mo. Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Piliin mong maging bukas, maging totoo, maging malaya, maging masaya. Pakita mo, ikanta mo, isayaw mo, ipagmalaki mo, isigaw mo! Kung ano ang gusto mo, piliin mo kung ano ka. Dahil yan ang mahalaga. Piliin mo maging ikaw. Tanduay Select. Hindi mahalaga ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, pinili mo kung ano ka. Tanduay Select. Drink responsibly. Kati-kati sa balat, dulot ng fungi ang problema mo. May kamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha, Fungisol. Fungisol. Kaya huwag nang magdusa sa makating problema. Gaya ng eksema, maapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na anak buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol ang Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Huwag bibigil, magbabalik agad ang paborito mong Edson. programa pagkatapos ng action. News update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5. Itong live ko ba rito, dumadaan muna sa inyo? Opo, sir. Full year, sir. Ayun, kaya pala pare, ayaw niyang umangat. May nag-feed dito. Chak-chak daw yung kuha natin. Ayun. Baka sa connection nila, sir. Hindi, pare. Kasi mahina. Anong ginagamit mo Yung dyan? computer na natin, sir. Hindi kaya nga, pero anong Yung internet natin, sir. ano nga? Guest, pero isa lang nakakonect, sir. Wala, boss. Mahina. Ito yung kanina ba nababasa ko. Hindi siya umaangat kasi pangit. Nawawala-wala siya. Check ko, sir. Sinasabi nila. Hindi kagaya, hindi ba pa pwedeng ito lang gamitin nyo doon para kuan? Kasi nawawala-wala siya. Kaya ayaw siya ayaw niya umangat. Kanina ba may sumusulpot, nawawala-wala ka. Parang ganito, napuputol-putol siya. Napuputol-putol siya. Yes, sir. Papacheck ko. Kanina pa ito eh. Ginamitan ko, sinaksak ko na nga dito sa smart ko na kuan eh. Nagagano'n pa rin, sir? Oo, eh, napuputol-putol yung, yan o, nag-iinto-hinto, gano'n, gumagano'n, gano'n. Nag-i-stop-stop. Sir, baka sa internet nila, sir. Hindi, pare. Sir, smooth po dito, sir. Sa inyo siguro, pero yung ibig sabihin, baka may problema kung mahina yung kuan natin. Tawag ako sa IT, papacheck yung... Tignan mo nga yung connection. Kasi hindi lang isa, apat na babasa ko. Napuputol daw. Sa paumbong kaninang alauna ng madaling araw. Nakuha kay Kepardo ang isang medium plastic sachet na pinatay yung dahon ng marijuana. Ay sa mga pulis, una nang sumuko si Rachel sa Opland Double Barrel. Okay na yan, IB. Wag mo nang kuha niya si General Galvante. Bukas na lang yan. Para raw makatulong sa pamilya. Sinabi rin ito na galing pa sa Cagayan ng mga ibinebenta niyang dahon ng marijuana. Philippine Standard Time, 9:29 ng umaga. At yan ang mga balita mula sa Radyo. Focus na lang tayo sa kuan. Saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Oo, yung mga kontra sa martial law. Oo. Sila Trillanes, Alejano, Ontiveros. Wala. Ayan o, kuan, frozen po kayo. Nagpi-freeze tayo, pare. Naghahang. Sir, saan nakakonect yung cellphone niya, sir? Kasi ito, sir.
Hindi, marami nagsasabi naghahang. Hindi kaya dati nung ito diretso tayo dito. Nung problema na kaya pahiram ko sa inyo ito para hindi tayo nagkakaproblema. Kasi wala akong tiwala sa TV5 yung guest na yan eh. Yung connection, sir? Yeah, naghahang. Ang dami na nagkanina. Kahapon pa ito, as a matter of fact, kaya ayaw makita tayo yung pa natin naghahang na tinatamad sila. Nakakatamad daw. Ano ba yung ginamit? Nakakatamad. Wi-Fi users. Sa user kayo nakakonect, sir? Yun ang malakas eh. Yun ang malakas kasi pagpasok mo din sa building, yan kagad ng sagap na, yun ang pinakamalakas, ibig sabihin. Kaso napuputol-putol siya. Pero pag sa doon kayo nakakonect, sir, sa smart niyo po, may problema pa, sir? Wala naman. Wala. Sa smart kaya kami connect, sir. Nagbabalik ang paborito mong programa. Yun yung dyan. Bukas, pare, bukas. Ulit. Action! Punto Asintado. Alright, dire-diretso tayo mga kapatid. Ito, pag-usapan muna natin itong issue patungkol dito sa, it's not actually an issue. Ito problema na ho ito, pinag-uusapan na for so many days now. Simula nang ideklara yung martial law na yan, ito po yung mga kumukontra. Yung kontra po sa martial law, at ang sinasabi ay hindi sila agree dito. Then ang sabi naman po ng ilan, lalo na po mga supporters ni Duterte, kung ayaw nyo na martial law, then is there other ways or another way to contain the problem in Mindanao? Nasa linya po ng aming telepono si Professor Ranjit Rai, political analyst. Magandang umaga, Professor Rai. Magandang umaga, Idol. Magandang umaga sa nakikinig. Yes, sir. Ito lang po ngayon. Ito matagal na. But kasintagal na rin ito nang simula na ideklara ang martial law ni Manong Digong. Hanggang ngayon pinag-uusapan at ngayon nasa punto na tayo na yung Supreme Court ay nagsabi at mukhang kakatigan nila yung mga kontra sa martial law dahil sinasabi ng Supreme Court there is no rebellion, it's only terrorism. So medyo naka-score ng puntos dito yung mga opposition dyan sa Senado, yung mga liberal, sila Trillanes, etc. And gayon din sa Kongreso. Ano ho ang tingin nyo dito? Ngayon tingin kasi ng mga supporters naman ni Duterte, kung walang martial law, anong solution ninyo? That's what they're saying. Can you give us a better solution? Maging ang Pangulo, ito po yung sinasabi. Is there another way? Alam mo, Idol, it's a very complicated situation apparently sa Marawi right now. Alam mo, yung martial law talaga, abinado naman yung Pangulo na last, it was, this is an initiative, that you use only under very great circumstances. And siguro sa perception niya, nung time na dineclare niya, grave na yung situation. Now, I don't know how useful yung discussion na to, until we get a final, statement from the Supreme Court, how useful these discussions are. Alam naman natin, yeah, I'm listening. Alam naman natin na ang problema sa Marawi, problema sa ating mga kapatid na Muslim na umahal sa against the government. Malalim mo, merong socio-economic dyan, may political, may historical grievances na kailangan talagang i-address ng Philippine government, ng ating gobyerno. And ang sagot ko rin lang dyan, the solution is long-term and will require real reforms. Martial law declaration, hindi naman talaga naging solution niya. It was never really, even the president agrees na hindi naman talaga siyang a way forward. It was just used as an initiative to quell what he believed, and I think the Supreme Court will uphold that, his own perception na mayroon talagang crisis, still present danger sa estado ng time. Right. Dineclare niya. Right. Gusto ko sana maipamalink doon sa framing,
Idol. Ang problema ay napaka-komplikado po. And I think tama yung statement mo earlier, and you've always been saying this, na dapat i-jumpstart na yung peace process. Right. And that's the first step and kasi when you jumpstart that, you bring in a broader coalition of support for peace and prosperity sa Mindanao. You bring in our brothers in the MILF, of MNLF, to come together to carve out the Bumagsak na bumagsak itong kuha natin. It's better to wage peace than to wage war. So first step. Pero yung requirement ng Wala na, 1-2 na lang bumabagsak pare. Sir, pero po ako ng Mindanao. It will require us to accept mga political solutions na talagang kakaiba pa sa marami, no? Yeah. Expanded autonomy para Pero yun ang solution long term para maano yung gulo dyan. Pero the question now again is, Professor, anong guarantee, okay, na we talk to the MNLF, we talk to the MILF, may peace tayo, okay? Pati yung Pangulo yata, sinasabi na welcome niya na yung tulong na ibibigay ng MNLF and MILF para marisolba itong mga problema, lalo na dyan sa Marawi, sa mga Maote. Ano ang guarantee nito? Tingin kasi ng ilan, pwede raw, malaking may tutulong nito kasi nga, mga kamag-anak din daw nila yan. Yung iba naman daw, baka naman samantalahin naman, hindi, wala ring mangyayari, Professor. May punto ka, may skepticism na pagka makausap mo isang grupo, mag-uusbong na naman yung bagong grupo, mag-gugulo, gano'n. Kaya nasabi ko, kaya nga yung importante dito, yung comprehensive peace, yung proseso ng pakapayapaan, masimulan na, para yung mga totoong problema, yung totoong sanhi, totoong sources ng conflict at saka extremism, ma-address na slowly. And totoo, walang guarantee ito kasi maraming grupo na umuspo itong Maote, bagong grupo to. Right. And then there's also the reality na kailangan natin accept ng lahat ng tao na meron talagang segment na bagamat maliit sila, hindi mo sila makakausap, hindi sila naniniwala sa dialogue, iba ang ideologiya nila, naniniwala sila sa violent extremism. Kaya yung mga maliit na grupo na yun, kailangan natin talagang durugin. Yun talagang, yun ang paraan at the moment. Okay? But the thing is, they're small segment. Karamihan ng mga ating mga Muslim ay, makakapagod ng Muslim ay peace-loving citizens. And there are groups now within MILF and MNLF who want to accelerate the peace process. And that's the tama yung namin na presented, let's accelerate it. Pero yun nga, yung proseso ay komplikado, hindi pwedeng madaliin. And sana naman, this will, with the support of the citizens, na sana ma-fast forward itong proseso. So, lalo yung mga lawmakers natin, kasi iba-iba yung mga pananaw niya on the peace process. So, sana ma-jumpstart na natin. I think the first step. Walang guarantee, walang guarantee, Idol. But I think the probability of lasting peace will be greater if more stakeholders are included in the process. Yun naman. Ang hindi ko maintindihan, Professor, yung ito yung sinasabi ng ilan, alright? Lalo na yung mga kontra sa martial law na yan, ha? Kasi kung papakinggan mo, yung tiga Mindanao, okay lang ho sa kanila. Yung mga mambabata sa tiga Mindanao, sila Coco, sila Mig Subiri, they're not complaining. Maging yung mga nasa Congress, they're not complaining because they know the situation on the ground. Ang mga reklamador, itong mga tiga Metro Manila na napaka-safe na safe ang kanilang sa kanilang mga tahanan, mga opisina, ha? Ito yung malakas na mga sumisigaw. Prof, hindi ko maintindihan alam mo, Idol, ako, ang pananaw ko dyan is, let everybody talk, let everybody express themselves. Right. Respetuhin natin yung position nila. Right. Ang opinion, hindi naman yan ang batas. Correct. Hintay natin final decision of Supreme Court yung decision na to. Ang point is, na democracy, kailangan natin talaga may pluralism. Iba-ibang ideya, pabayaan natin sila magsalita. Pero ang importante yung focus ng government, the government has to get the job done. All right, exactly. Komplikado pala, and I think the government is going to get the job done here. One way to what you call it, go against your critics is to prove them wrong. The government can get the job done, sana at the soonest possible time. God willing, sana with less casualties.
para matitigil rin itong mga usapin na ito, and we can go back to refocusing on the development and all the other important things that the government needs to focus on. Itong alam nyo ho, it's really taking toll on everybody, particular na po sa mga mambabatas natin, dahil instead na focus and concentrate doon ho sa paggawa ng mga panukalang batas, nakafocus ngayon paano kontrahin itong martial law dyan sa Kwan. Pinag-uusapan yung martial law. So, they're wasting time. Pero kasama sa duties nila yon, Professor. Pero may punto kong lagi sinasabi every time I listen to you. Yung point na ang diskurso pa rin, nakatali pa rin dun sa pro-Duterte, anti-Duterte. Tama pa rin yung punto, nakakasawa na rin yung gano'n eh. Lahat tayo mag-focus on pro-Filipino. Alam mo yan, yung punto na gano'n. Exactly. Dapat tigilin natin na inarating na ito kasi grabe yung patikot sa ibang punto, okay eh. Pero yung karamihan ng mga kritiko, ang tinitira, presidente, yung personalidad ng presidente, yung katalinuhan niya, yung mga maling decision niya, hindi ko maintindihan yung agenda. Parang hindi constructive. At siguro kailangan natin tigilin na ito. Let's all focus on trying to make government accountable, yes, but also trying to provide the support needed by government to push reforms forward. Ngayon, dapat tigilin natin ng pro and anti. Nakakasawa na. At marami tayong kababayan na i-alienate na. Right. Sa next survey. Right. I bet. Kailan bang lalabas sa next survey, Prof? Anong tansya mo? Kailan lalabas ito? Well, quarterly naman yan. Hindi ko na matandaan. March? Was it March or April? Yeah, most likely we're expecting a new one very soon. So, well, that's not what we should be focusing on. Pero ang point ko lang is, I think we should be listening more to our countrymen. Ang dami yung hirap ngayon. Grabe yung malnutrition, ang laki ng problema natin dyan, ang laki ng problema natin sa kahirapan. So, dapat sana yun na yung focus ng kahit ang opposition, na mag-refocus tayo on what is important, hindi yung yung petty politics at saka yung personalidad ng focus. At nagkasawa ng taong bayan sa ganun. Okay. Maraming salamat po, Professor Ranjit Rai, Political Analyst. Thank you. Okay, Edson. Ito yung sabi ng mga tao ni Almira Mihiano, signal mo problema, idol. Si BL Berinya, simula nang nagka-issue si Sir Erwin at si Mr. Blanc, nagkaloko-loko ng FB Live ni Sir Erwin. Sir Erwin, ang signal mo may problema, pakisabi sa engineer mo. Sabi ni Arlene Diaz, nako, Diyos ko po. Ito talaga, Edson. Yung problema, signal natin. Di maintindihan ang sound no, Sir Erwin. Okay, back to square one na lang kaya tayo, Edson. Anyway, mga kapatid, inaayos na po. Inaayos na. Relax lang. Ano po? Okay, oras po natin, 9:44. Meron ka ba bang commercial dyan, engineer? Finish na? Finish or not finish? Pass your paper. Alright, diretso tayo. Pakigreet muna sina Mike Martinez at Raul Baino. Nakikinig ngayon habang nasa shoot. Ay, good morning sa inyo. Sino susunod? Tawagin na natin. Yes, MNLF, MILF, yung mga kwan, IB. Kailangan natin makausap Malacanang tungkol sa issue na yan. Mahina talaga. Sabi nito. Pangit signal nyo ngayon. Nung nakaraang linggo, ito pa simula na maglagay kayo ng mga plug na yan, pumangit signal. Diyos ko po. Easy. Inaayos na po. Nagkakaroon lang kami ng slight adjustment sa aming pong Facebook. Ay, 9:45 ng umaga. Patuloy nga po yung diskusyon dito hanggang sa mga bahay, hanggang sa mga opisina. Pinag-uusapan ho ito, mga kapatid, itong issue na ito. Yung tungkol dito sa martial law nga ho. Dahil talagang walang katapusan po talaga na issue ho ito. Importante din ho kasi ito talagang kailangan ho pag-usapan naman ho natin ito because it is of national, hindi lang po national interest
kundi of national importance. Tama naman ho yung sinasabi ng ilan, yung pangamba nila na baka may maging abuso because of the experience that what we had during the Marcos years, noong 1972, na umabuso po yung militar at saka yung PNP. Pero noong panahon kasi na yon, mga kapatid, parang pumayag naman kasi ang gobyerno na umabuso ang sundalo at saka ang pulisya. Pero ngayon po, yung sinasabi kasi ng gobyerno, nandyan pa naman lahat yung parameters, ika nga yung safety, ika nga, pwede kang nandyan pa yung mga korte, buhay naman po ang Kongreso at Senado, so may malalapitan. Unlike during panahon po ni Marcos noon, ng Pangulong Marcos, binuwag po yung Senado at Kongreso, so ang kasakatatakbo, yung Supreme Court, hawak din niya. Pero ngayon ho, mukhang nandyan ho lahat, in place po ang lahat. Kaya sinasabi ng gobyerno, hindi ka dapat mangamba because protektado yung tao. Ito na nga ho yung resulta. Sinasabi po ng Commission on Human Rights, wala pa silang natatanggap na reklamo laban sa militar, laban sa police dyan sa Mindanao, simula nang magdeklara ng martial law. Kasi ito po yung pangamba din ng ilan, mga kapatid. They're afraid na baka mabuso ang militar at ang police because they have so much power, ika nga. Pero ang nangyari dito, nandyan naman, in place ang lahat di ba? So wala hong dapat ikabahala yung mamamayan dahil nandyan ang CHR gumagana, nag-uobserba, nandyan pa rin na Senado at Kongreso na anytime pag may pagmamalabis, pwedeng bawiin ng Senado at Kongreso yung approval nila na pagbibigay ng basbas kay Pangulo na magdeklara ng martial law. Nandyan yung Korte Suprema. Ibig sabihin, kakaiba po talaga ito. Pero sandali lang mga kapatid, nasa linya po ng telepono si Secretary Jess Doresa ng Peace Process Advisor po siya. Magandang umaga po, Secretary Doresa, sir. Erwin, good morning, Long time no hear, Sec. Lagi po kayo doon sa the Netherlands. But anyway, Secretary. Nagaling ko lang this morning, galing ako sa Mindoro. Oo. Dahil sinausap yung mga mangyan, mga nagsiguro natin, mga IT. Dahil may mga concern din sila. Oo. Galing din ako doon sa yung Netherlands, matagal na yun. Galing ako sa Alright. Ito na lang, Sec. Alright. Ang sinasabi ngayon, ito ba may garantiya ba na pag muling makipag-usap, makipag-ugnayan ng gobyerno sa MNLF, MILF at tapusin na itong usapang pangkapayapaan, ilatag na lahat dyan yung mga gusto nila? Is this a guarantee na titigil na itong kaguluhan sa Mindanao? Because ang tingin ng ilan ay makakatulong sila para masawata o masugpo na itong mga problema kagaya ng Maote, BIFF, etc., etc. Abu Sayyaf, is this true? Erwin, alam mo naman, wala tayong ganung formula na automatic. Kaya gawa natin yung pang-Samoro-based law at itinunta automatic puhupa ng Israelio. It's going to be a step towards a better Mindanao. At ang protection naman natin, kung may magkakaroon tayo ng magandang engagement dito sa MILF, this is one step at a time. There is no guarantee, parang sinasabi nyo na talagang bigla na lang, po ng Mindanao. So parang kuryente na pag-switch on mo ng order, pag-off na agad. This feeling is one step at a time. At kailangan lang natin ma-address natin itong mga hinaing nila through the MILF and the MNLF na gusto magpag-usap. Pero may mga maraming group, may BIFF na breakaway, may Abu Sayyaf, may Maote. Hindi yan sila sakop dito, pero hopefully pag ma-address natin yung hinaing ng mga karamihan ng mga pangsamoro, baka sila rin ay tatalima, pero there is no guarantee, but just providing that environment na magsabi sila, hindi naman siguro na pwedeng ituloy ang kalokohan natin kung meron ng ginagawa para sa Bangsamoro. So, if there's 100% guarantee, there is none. But it is a work towards building towards a
better Mindanao. Alright. Isa pang katanungan, sir, ito yung problema. Naitanong ko na po ito kay Secretary Bebot Bello, pero gusto ko po yung tanong sa inyo naman. Paano ho ito? Ito po, yung NPA. Akala ko ho ba usapang pangkapayapaan? Pero sinasabi ng NPA, wala pa naman talagang malinaw na ceasefire agreement. Mr. Tulfo, baka sabihan tayo ng NPA dyan. Pero may usapan hong pangkapayapaan. Patuloy po yung kanilang mga pag-atake sa mga kampo ng mga militar, mga pulis, hindi lang po sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Paano ho ito? Ito ho ba ay nakakarating sila na hindi gusto ito ng mga kababayan natin na mga kababayan kasi natin, they're saying na akala ba namin may peace process? Bakit sinusundot-sundot pa rin ang gobyerno nitong CPP-NPA? Well, ganun talaga. Tama yung sinasabi mo. Dahil Nana Edson, 900 na lang ito. Nakarating na tayo ng 5th round. Pababa na ito. Yung pinakamalayong inabot natin, CPP-NPF, pero pinintungan natin yan, sinuspindi natin, dahil may mga indications nga na may mga problema tayo. So, right now, wala tayong ceasefire agreement with them. So wala tayong talian muna. The government forces can attack them, they can attack us. Dahil hindi pa tapos yung ating ceasefire agreement with them. Now, meron lang pagbago dahil nagsimula yung incident sa Lanao, biglang nagsabi ang NDF that they also condemn terrorism at sabi nila nga tutulong nga pa nga sila to counter the terrorists there in Lanao. Kaya they even said na we will not also undertake offensive military operations against the military at police. Yun bali ang kanilang to allow our armed forces to concentrate fully doon sa mga terorista. So yun, and then tayo sa gobyerno, sinagot din natin. Walang negotiations yun, ha? Yes. Sinagot lang din natin na we welcome it. At kami rin, pag tumalima kayo, hindi rin kami mga atake sa inyo. So parang may de facto arrangement nga. So, ang nangyari lang, iba ang dating sa publiko. Dahil nag-attack sila agad sa Iloilo. Kung talagang tingnan mo, Mindanao lang kasing pinag-uusapan, di ba? Pero sabi ng publiko naman, wala nga, outside nga of Mindanao, pero ano ba yan? Nag-uusap tayo, maganda na dapat ang goodwill, at tapos nag-atake pa kayo. Right. So yun ang problema natin, that tama yung sabi ho ninyo, we can engage the communists and the other rebels across the table, pero ang bigger table dapat makilaw kay publiko. Right. Kasi masking anong permahan natin na agreement yan sa kanila, small table lang yan ang tawag sa kanila eh. Alright. Ang pinakamalaking table, pag re-reject o dalit o hindi nakikisama dito dahil sa mga ginagawa nila on the ground, walang mangyari. Dahil dadaan yan sa plebisito, dadaan sa referendum. Pag re-reject ng taong bayan lang, maski pa magkapirmahan kami ng 10 disagreement, walang mangyari. Yun dapat. Panghuling katanungan na lamang, since kayo ay nandyan isa kayo sa mga advisors sa peace process dyan sa Mindanao and sa mga NPA, gusto namin tanungin, gusto ko nang tanungin, sir, anong pananaw mo sa martial law? Kasi NPA ayaw nito ayaw nila. Ano pananaw mo rito? Okay lang ba itong martial law para sa inyo or kayo hindi rin kayo sangayon dito na do you believe na kaya ng militar ito? What is your take on this? Well, our constitution gives the president that prerogative. Okay. That in case there is basis for the declaration of martial law, he will declare martial law. All right. And so what we see that happening in Mindanao, especially doon sa atake, hanggang ngayon, hindi pa tapos, it compelled the president to resort to that emergency power that is given to him. It's given to him. Hindi yun, that is precisely within his authority to do so. Pero, ngayong martial law na yan, baka kasi yung iba nagsasabi, naalaala yung Marcos martial law, napakalaking kaibahan, no? There's so many new constitutional provisions now that have
parang may reforma konti. Yes. Baka sabi, Marcelo ngayon, it doesn't have the same teeth as before. Right. Like now, you cannot suspend constitutional rights. Right. You cannot close Congress as what happened before. Yes. Courts will have to function. Of course. You have to file cases within a period. And the martial law is only good for 60 days unless Congress will extend it. So, kailangan din na may additional poder ang Presidente calling on the armed forces to already quell this rebellion. Klaro namang rebellion dahil they wanted to declare a caliphate right there by putting up their own flag. And that is a very clear indication. Kung ikaw, Presidente, sa Bisaya pa, magpabayot-bayot ka lang yapon. You will hesitate to exercise the powers given to you. Kaya wala mangyari sa atin. Very well said, Secretary Jess Doresa. Daghang salamat din taon, sir. Maayong buntag. And maraming salamat po. Mabuhay po kayo, sir. Erwin, mas maayo ka pa kaysa buntag. Thank you, sir. Thank you. Si Secretary Jess Doresa po ng peace process. Mga kapatid, 9:56 ng umaga. Ay, maraming salamat pong muli sa walang sawa pong pagtutok ninyo sa programa ito. Mga kapatid, pasensya na po doon sa yung signal na may bumabagsak-bagsak dito po sa Facebook. We will fix that, mga kapatid. Alam ko, ramdam ko rin kasi maging yung monitor ko rito humihinto-hinto din. Pero bukas aayusin ho natin mamaya-maya. Aayusin na po nila Aiko, nila Edson Huyan, nila Engineer, para mapanood nyo ho kami na mas